There was a time when she was a kid. She's dreaming of a fairy tale love story. A man who will love her wholeheartedly. A man who will hold her hands while walking side by side. A man who will sing her a song to sleep. And a man who will cuddle her and whisper sweet nothings to her ears. Cringe! Naiiling na ani ni Laya dahil sa naisip. Hindi na siya naniniwala sa fairy tale na yan. Paano nga ba siya maniniwala kung nagbago na ang pananaw niya sa buhay? Sa dami ng problema at sakit na kanyang naranasan, hindi na siya umaasa na may lalaki pang darating at gagawa ng mga pangarap niya. Hoy! Aray! Gago ka! Sinapak ba naman siya sa balikat? Mabuti sana kung hindi mabigat ang kamay ng lalaking ito. Ano bang kailangan mo? Narito ka na naman. Nakakasawa na yung pagmumukha mo. Kapal nito, may meeting ka tapos tunga nga malala ang peg mo. Tama ka na, Relic. Nakakakilabot yung pananalita mo. Ewan niya, bakit bigla-bigla ay ganoon ang pananalita nito. Minsan naman ay matino at seryoso. Bilisan mo at babalik ka na ng China. Alalahanin mo, hindi ka na taga rito. Sinamaan niya ito ng tingin. Ay, oo na nga. Daig mo pang sekretary ko. Wala naman kasing sinasabi ang kanyang sekretary ng mga ganoong bagay. Hindi naman din tumatawag ang kumpanya niya sa China. Ge, bye. May date ako. Sana, ikaw rin. Huminga na lang ng malalim si Glyza Licaros. Nakakaubos ng pasensyang kausap minsan ang kaibigan. Pero kahit ganoon ito, hindi niya ipagpapalit ang mga ito. Alam niyang delikadong tao si Relic at Lovie. Ganoon din si Aaron, na kasintahan ni Relic. Pero wala naman siyang ginagawang masama para matakot sa mga ito. Kaibigan niya ang mga ito. Walang koneksyon maliban sa magkakaibigan sila. Labas doon ang pagiging agent ng mga ito. Hello, Lovie? Bakit? Tumawag kasi ito kaso ay hindi niya nasagot dahil sa meeting kaya nag-return call na lamang siya. Labas tayo mamaya? Wala kang trabaho? Narinig niya ang hagik-gik ng kaibigan mula sa kabilang linya. Napangiwi na lamang si Lai. Ano? Nagpaalam ako. Naku, grabe naman kung wala akong pahinga. Saka malayo ang shooting ni Talia ngayon. Hindi ako sinama. Kasama ang boyfriend eh. Umuo na lamang si Lai sa makulit na kaibigan. Sigurado, nasabihan na rin ito si Relic at Aaron na parang mga kalad ka rin. As per Lovie's words, kahit saan kasi ayain ay sumasama. Lai, saan ka na? Katok ni Aaron sa pinto ng kanyang silid. 5:00 nang dumating ito at susunduin daw siya. Si Relic naman ay si Lovie ang susunduin. Eto na nga, excited? Wala nga agaw sa maingay mong boyfriend. Sino magkaka-interest doon? Tumawa lang si Aaron. Kung si Relic iyon, marami na naman itong nasabi. Pati ang nakaraan niya ay madadamay. Pero okay lang naman. Naka-move on na siya at wala ng koneksyon pa sa nakaraan. Ha? Nagulat si Lai nang makarating sila sa Krista's Bar. Hindi lang kasi si Relic at Lovie ang naroon. Kasama ng mga ito ang ex-husband niya na si Clint. Medyo nabigla siya pero iyon lang yon. Walang ibang meaning. Hello, hello! Ano pala? Nakita namin dyan si Clint sa counter. Eh di sinama na namin dito sa pwesto natin. Paliwanag ni Lovie. Nasa kanya nakatingin. Tumango ang dalaga. Tulad nga ng sinabi niya, ayos na. Magkaibigan sila. Nakipagbeso si Lai sa dating asawa. Hello, kumusta? Ewan niya pero parang mas naiilang pa ang tatlo niyang kaibigan kaysa sa kanilang dalawa ni Clinton. Nagsimula ang gabi hanggang sa lumalim pa ang kasiyahan. Maraming alak na ang naiinom ng mga kasama niya pero siya at si Clint ay hindi.
Alalay lamang dahil lasing na ang mga kasama. Hinahayaan na lang nila. Kumusta ka? I thought, babalik ka kagad sa ibang bansa. Umiling si Glyza. Iyon sana ang plano kaso, a-attend pa ako ng kasal ng isa sa kaibigan ko. Pero baka pagkatapos, alis na ako kaagad. Ganoon ba? Naghari ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Tanging naririnig ay ang maingay na tugtog sa loob ng bar at ang walang kwentang halakhakan ni Aaron, Relic at Lovie. Kumusta ka pala? Balita ko, graduate ka na sa psychology course? Yup. Tumatanggap na rin ako ng mga pasyente at nagpapayo sa mga may problema. Para makatulong at makabawi sa lahat ng kagaguhan ko noon. Parte ito ng kanyang pagbabago, kung saan isa na siya sa mga advisor ng mga pasyenteng dumadaan sa mga matinding trauma, problema ng mag-asawa at problema sa sarili. Natawa sila, saka naisip na magbiro para hindi maging awkward ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Wow! Mabuti yan para mabawas ka na sa problema. Ikaw naman ang mamroblema. Natawa si Clinton. Itinuro ang tatlo na langona sa alak. Sisimulan ko sa tatlong yan. Watch me how to convince them to go home. Ibinuka ni Lai ang mga braso. Natatawa rin. Go ahead. Tignan ko kung convincing ang skills mo. Tawang-tawa si Lai habang pinapanood si Clint na kumbinsin ang tatlo na umuwi na dahil madaling araw naman na. Kaso, ay parang loko na pumipigla si Relic at ipinagkakaila ang kasintahan nito. Si Lovie naman ay panay pa rin ang tungga ng alak kahit hindi na kaya. Napatakip na lamang ng muka si Lai dahil sa kahihiyan ng mga kasama. Hindi na talaga ako sasama sa mga yan kapag usapang inuman. Nakakahiya. Same here. Glyza chuckled. Tayo na lang? Napaigtad si Clint dahil sa sinabi ni Lai. Napalunok siya. I mean, we can hang out together. Yung hindi niya kasama yung mga yan. Nakakahiya. Oh. Isa lang ang narealize ni Clinton Reverente ng gabing iyon. Glyza was already done with their past. Umaga nang nakauwi si Lai dahil inihatid pa nila ni Clinton ang kanyang mga kaibigan sa mga bahay nito. Pahirapan pa dahil lasing na nga ang mga ito. Siya ang kahuli-huli ang naihatid sa kagustuhan na rin niya para tulungan ang lalaki. Thank you sa paghatid. Welcome. Pahinga ka. Baka naman trabaho na agad. Glyza rolled her eyes and chuckled. Hindi. Magpapahinga nga. May headaches. Hindi naman ako umiinom ng marami Sige na. Di na ako magtatagal. Kumaway siya sa lalaki. Napasakay na sana sa driver's seat nang hindi natuloy. Oo nga pala. Sayo muna si Light. May asikasuhin lang ako baka hindi ako makauwi ng ilang araw. Really? Excited siya na makasama ang alagang aso. Sige. Kukunin ko ba o ihahatid mo na lang? Pwedeng pakikuha na lang. Oo naman. Sure. Sige. Nagulat pa si Lai sa pagpasok sa sala ay naabutan ng ama at ina na nagkakape. Ma? Pa? Kailan pa kayo rito? Masama ang tingin ng ina sa dalaga. At umaga ka nang umuwi? Sinimangutan niya ito. Nagkayayaan na magbar. Si Clinton ang naghatid sa'yo. Alangan pang tanong ng kanyang ama, tila naninimbang. Opo, anak. Alam na agad niya ang ibig sabihin kaya pinutol niya na sa pagsasalita. Ma, tapos na yon. Nagpatawad na ako. Wala na. Hindi na ako kumakapit pa sa nakaraan. Ayoko magpalamon sa galit. Yumuko ang mag-asawa sa kanyang harapan kaya mabilis niyang nilapitan ang dalawa at niyakap.
let's move on, okay? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo napatawad ko na kayo, okay? Huwag niyo nang isipin yon. Marami ang nagsasabi na bakit hindi siya lumaban noong mga panahon na tumira ang kabit ng kanyang asawa sa bahay kasama siya. Noong mga panahon na halos lugmok siya at walang kakampi. Noong mga panahon na pinabayaan siya ng mga magulang at nagpakasasa sa karangyaan. Marami ang humusga, tumutol at nadismaya sa desisyon niya na agad magpatawad. Meron pang nagsasabi na kahit bilyonaryo ang kanyang asawa ay maaari niya itong ipakulong kasama ang kabit nito. Pero para saan pa? Hindi naman iyon mababawasan ang sakit at bighati na naranasan niya. Hindi naman mababago ng paghihiganti ang nangyari na. Kaya mas pinili ni Glyza ang magpatawad. Martir man sa paningin ng iba ngunit kapalagayan ng kalooban iyon para sa kanya. Ang manahimik at hintayin na karma na lang ang gumanap at siyang humusga. Natutong magpatawad sila'y hindi para sa ikabubuti ng iba, kundi para sa ikakatahimik ng sarili niya. Hello, Clint. Narito na ako sa tapat. May mga pagkakataon talaga na naduduwag pa rin siya na harapin ang nakaraan. Katulad ngayon, nasa tapat siya ng dati nilang bahay na mag-asawa. Pasok ka na lang, Lai. Pabalik na ako. May binili lang ako saglit. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahang tinulak ni Lai ang gate pabukas. Nakalak ang pinto papasok. Lock ang pinto mo. Nasa dating nalagyan ng susi. Napalingon si Lai sa paso ng halaman na nasa gilid. Iyon ang taguan niya ng susi noon. Turo sa kanya ni Nay Karing. Namimiss tuloy niya ang matanda. Hindi siya nagalit sa mga taong humusga sa kahinaan niya na pati ang Nay Karing ay nadamay. Walang alam ang mga ito kaya bukas at malawak ang pangunawa niya. Nakita mo na? Untag ni Clint sa kabilang linya. Oo, yes, I got it. Alright, pasok ka na lang. Malapit na ako. Naguguluhan sila'y pagpasok sa loob. Walang nabago, walang nabawas, walang nadagdag. It brings back memories. Ipinilig niya ang ulo upang alisin ang mga iyon. Narito siya upang kunin si Light. Wala nang iba. Ibinabanan niya ang tawag. Hindi man niya gustuhin, nakita na lamang niya ang sarili na naglalakad sa bawat sulok ng bahay, checking everything. Nang marating ang dati niyang silid, ay nagbagsakan ang kanyang mga luha. Ang lugar kung saan niya napapalaya ang sariling emosyon, kung saan siya umiiyak at inilalabas ang sama ng loob. Mabilis niyang pinahid ang luha nang marinig ang tunog ng sakyan sa labas. Dumating na si Clinton. Paglabas niya ng silid, ay bumangga pa sa binti niya si Light na kumakawag-kawag ang buntot. Tuwang-tuwang makita si Lai. Umuklo siya para yakapin ang aso. I miss you, Light! Uy, huwag mo akong tambahan! Halakhak niya ang umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng hallway. Iyon ang nabungaran ni Clinton. Halos nakaupo na sa sahig ang dating asawa, nakayakap kay Light. Napapaisip tuloy si Clinton. Paano kung naging mabuting asawa siya? Paano kung kahit hindi niya mahal ang pinakasalan ay naging loyal siya at inayos ang kanilang pagsasama? Siguro ganito sila kasaya kasama ang mga anak nila. Tapos na, Clinton. Naging gago ka kasi. Asik ng binata sa sarili. Inayos ang sarili bago pinaramdam sa dalaga ang kanyang presensya. Clint, you're here! Hey! Tumayo sila mula sa pagkakauklo. Hawak si Light sa ulo at saka bahagyang hinahaplos. Pasensya na. Naglalakad-lakad ako. No, it's alright. Tara sa baba. Merienda ka muna bago umalis. Nagpatiuna na si Clint pababa.
Sumunod naman sila ay nakasabay si Light. Saan pala ang punta mo? Nailang ang dalaga nang titigan siya ni Clint. No need to answer kung medyo personal ang sagot. Mahinang tumawa ang binata. Ipinagtimpla siya nito ng kape at ipinaghanda ng binili nitong tinapay na paborito niya habang nakaupo sila sa high stool na nasa may counter. So, iniabot sa kanya ni Clint ang mug saka ang platito. Sikasuhin ko yung kumpanya sa Singapore. Balak ko na ring ibenta. Ha? Bakit? Nagkibit balikat na lamang si Clinton na parang wala lang iyon. Naibenta ko na yung iba. Gusto kong magsimula ulit. Yun bang bago? Bagong ako. Kaya nag-aral ako ng psychology. Naisip ko kasi na hindi ata bagay sa akin ang maging businessman dahil pumayag ang parents mo. Tumawa si Clint. Ano ka ba? Matandaan na ako para pakialaman pa nila. Saka halos hindi naman na kami nagkakausap kaya baka wala rin lang naman sa kanila kung ibenta ko lahat. Hindi ka ba mahihirapan? Alanganing tanong ni Lai sa dating asawa. Nag-aalala. Alam kasi niya na hindi ito sanay sa hirap. Kakayanin. Nakaya ko nga sa rehab kahit mag-isa lang ako. Walang bumibisita. Nanlaki ang mata ni Lai sa revelasyon na iyon ng lalaki. Narehab ka? Alam niya na gumagamit talaga ito noon ng drugs pero hindi niya akalain na umabot pa iyon sa rehabilitation. Nalulong, kaya ayun. Magsasalita pa sana si Clint nang mahinto sila dahil sa babaeng sumisigaw sa labas. Napatingin sila sa binata. Si Clint naman ay kunot ang noo, walang ideya. Saglit lang. Tumayo ito para tignan kung sino ang nasa pintuan. Sumunod si Lai para makiusisa. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanila ang galit na si Jemima. Mas lalo itong nagalit nang makita si Lai sa likuran ni Clinton. Ang kapal ng mukha ng babaeng yan! What the fuck are you doing here, you slut? Jemima! Parang kulog ang galit na boses ni Clinton. Sinasaway ang babae sa pag-ieskandalo. Anong ginagawa mo rito? Pumalahaw ng iyak ang babae. Pilit na yumayakap sa lalaki na pilit namang umiiwas. Babe! Please take me back, babe! Napapangiwi si Lai sa eksenang nakikita. Sa tinagal-tagal ng panahon, makakakita pa pala siya ng ganito. I told you, Jemima. I can't and I won't. Matagal ko nang ipinaintindi sa'yo yun. No! Ang nannilisik na tong mga mata ay lumipat sa kanya bago sumugod. Hindi ito napigilan ni Clint. Malandi ka! Bakit kasi bumalik ka pa? Mabilis itong hinablot ang kanyang braso, ngunit sinalubong niya ito. Hinawakan ang braso ni Jem. Pinilipit patalikod saka itinulak, kaya nasadsad ito sa semento. Ouch! Gagang to! Gamunggo nga yata yung utak mo, Jemima. Ano ba kasing ginawa mo dyan, Clint, at hindi ka maiwan-iwan? Grabing laki ba niyan na na-addict na sa'yo yung makating babaeng yan? Mahinang tumawa si Clint. Aliw na aliw sa inis na mukha ni Lai. Ewan ko. Clint, what are you saying? Sinaktan ako ng babaeng yan. Do something! Nakatayo na ito mula sa pagkakasadlak sa semento. Muli itong sumugod, pero mabilis na nakaiwas si Lai, kaya halos masubsob na naman ito. Ah! Malandi! Haliparot! You bitch! Glyza rolled her eyes and stand next to Clint. Lalong nagalit ang babae. Mga agaw! Bakit kasi bumalik ka pa? Ano? Gagamitin mo na naman si Clint para maging marangya ang pamumuhay? Kumapit sila sa braso ni Clint. Ramdam niya na naninigas ang braso ng lalaki, kaya marahan niyang hinaplos. Ano? Takot pa ito na iiyak na naman siya at tatakbo? O kaya naman, takot ito
na marinig niya ang iniisip ng dati niyang kabit. But na, people change. Humilig siya sa balikat ni Clint bago nagsalita. Based on experience lahat ng sinabi mo, para yata sa sarili mo. Hindi ka man nagsasawang marinig yan mula sa ibang tao, kaya pati ikaw mismo, sinasabi na rin. Hayop ka! Papatay! Mabilis na nakalapit si Glyza sa harap ni Jemima at saka ito binigyan ng sobrang lakas na sampal. Pumutok pa ang gilid ng labi nito. Sino ba sa ating dalawa ang may karapatang magalit, ha? Ikaw ba? Ako ba ang gumawa ng kasalanan? Kumabit sa asawa ng may asawa? Muli niya itong sinampal. Sino sa ating dalawa ang malandi niyan? Akmang sasampalin na naman niya ang babae nang pigilan na siya ni Clinton. Sinamaan niya ito ng tingin kaya agad itong umatras pero hindi inalis ang palad sa braso niya. Maarte niyang tinignan ang mga kuko sa kamay. Jemima, alam mo, napatawad na kita Kaso, gumagawa ka na naman ng panibagong kasalanan. Maybe this time, I can't forgive you. Ipagpatuloy mo lang yung kagagahan mo. Makikita mo kung sino ang hinubog mo sa galit at sakit. Umalis ka na, Jem. Akala nila ay mananatiling tahimik si Clint tulad noon. Pero laking gulat niya nang magsalita ito at halos kalad ka rin ng palabas ng bahay si Jemima na umiiyak at nagsisisigaw. Pagbalik ni Clint ay maamo itong yumuko at humingi ng tawad. I'm sorry about that, Lai. Inirapan niya ito. Okay lang. Nasaktan ka ba? No. Natahimik ang dalawa sa sala. Pinapakiramdaman ang isa't isa. Aalis na ako. Ibabalik ko na lang si Light kapag nakauwi ka na. Okay. Sige. Ingat, Lai. Pag-alis ni Lai sa bahay na iyon ay wala na siyang balak na bumalik pa. Hindi kinakaya ng pagkatao niya ang bawat alaala na bumabalik sa bahay na iyon. Naiisip nga niya na ibenta na iyon. Sa kanya naman kasi nakapangalan ang bahay. Nakalimutan na nga lang niya noong umalis siyang durog at nasasaktan. Mabilis na lumipas ang mahigit 1 buwan, wala siyang balita kay Clinton. Hanggang sa makabalik siya ng China ay wala. Isinama na nga niya ang asong si Light. Nakakaawa naman na iiwan lang niya. Kumusta, Liza? Kasalukuyan siyang nasa meeting kasama si Ara. May bitbit itong bata. What are you doing here, Ara? Hindi ka naman isa sa board. Nanggugulo ka lang? Sinamaan siya nito ng tingin na ginantihan niya. Mag-i-invest ako. Bakit ba? Huwag mo kong pinagloloko, Ara Banderas. At saka, kanino yung batang dala mo? Diyos ko, huwag mong sabihin kinidnap mo yan. Noong nakaraan kasi, ay batang babae ang dala nito sa Japan. Ngayon, dito sa China, batang lalaki naman. Pero, mukha namang sanay kay Ara ang mga batang binibitbit nito dahil hindi takot at umiiyak. Baliw ka. Anong akala mo sa akin? Kidnapper? Mga anak ko to. Umiling na lamang si Lai. Paano ito magkakaanak kung wala naman itong asawa? Kalokohan mo, Ara. Nagtakas ka na naman ng bata. Nagsimula ang meeting na halos wala namang partisipasyon si Ara. Kalokohan lang naman nito ang mag-i-invest kuno. Lumipas pa ang mga araw, naging abala si Lai sa negosyo. Halos wala na siyang pahinga dahil biglang nag-boom ang kanyang cosmetic product. Nang aksidenteng mabanggit ni Talia sa live nito sa social media. Maging si Lai nga ay nagulat dahil ginagamit pala ito ng model na si Talia. Glyza, boss! Sinamaan niya ng tingin ang lalaki na si Relic. Who you? Sama ng ugali mo. Palibhasa sikat ka na.
Iniwan niya ito sa pinto ng kanyang penthouse. Hindi kita kilala. Halos 2 buwan itong hindi nagpakita. Tapos biglang susulpot na parang wala lang. Sumunod ang lalaki papasok hanggang sa kanyang silid kung saan ay opisina na rin niya. Nabisi lang. Ano akala mo? Ikaw lang ang busy. Ano ka? Gold? Ano nga? At napasyal ka? Wala naman. Iyon palang bahay mo sa Pilipinas. Kailangan ng pirma ng dati mong asawa para maibenta. Oo nga pala. Iyong bahay nila noon na niregalo ng magulang niya noong kasal nila ni Clinton ay ibinebenta niya. Bakit? That house is mine. Gaga. Conjugal yun. Regalo sa inyong mag-asawa. Kaya kailangan ng pirma ni Clint. Saan niya hahanapin si Clinton? Wala siyang balita kung nasaan ito. Kaso, hindi ko alam kung nasaan si Clint ngayon. Inambahan siya ni Relic ng sampal. Ano? Susundukin mo ako? Nandyan lang sa kabilang unit sa baba. Yung ex-husband mo. Di mo alam. Nanlaki ang mata ni Glyza. Paanong? Ano? Gulat ka? Binabantayan ka ng asawa mo. Gago! Hindi ko na asawa yon. Excited na tumalon-talon na parang bata si Relic. Ang sagwang tignan. Punta natin sa baba. Kumalabog ang puso ni Glyza. Bakit? Kakausapin at papipirmahin. Ano pa ba? O baka may iba kang motibo. Lintik ka. Wala rin namang nagawa si Lai dahil sa kakulitan ni Relic. Buwaba sila at hinanap ang unit ni Clinton. Hindi na siya nagtaka bakit alam ni Relic kung nasaan si Clint. Ito pa ba? Ikaw ang kumatok. Utos niya sa kaibigan. Mabilis namang sumunod si Relic. Ilang minuto silang naghintay bago bumukas ang pinto at gulat na muka ng kanyang dating asawa ang sumalubong sa kanila. Hi. Hi. Anong ginagawa niyo rito? Masama ang tingin ni Relic kay Clint. Hindi pa rin talaga bumuti ang pakikitungo nito kay Clint. Kahit na ba nakikisama ito kapag may lakad sila, ay civil ito. I am here as Miss Licaro's attorney. Sabi ni Relic. Pasok kayo. Napapaniwi sila sa seryosong usapan ng 2 lalaki. Wala naman sa usapan nila ni Relic na formal ang usapan na magaganap. What I can do for you, Lai? Bakit may attorney kang kasama? Matagal silang nagkatitigan ni Clinton bago sabay na napangiti na animoy nag-uusap ang mga mata. I miss you. Naputol lamang ang titigan ng dalawa nang tumikhim si Relic. Masama na ang timpla ng mukha nito. Ibinibenta ni Liza ang dating bahay niyo, Clinton, at kailangan ng pirma mo. Gulat na napalingon pabalik sa kanya ang lalaki. Bakit? Anong bakit? Siyempre, dapat inaalis na ang lahat ng may koneksyon pa sa nakaraan para hindi na masaktan. Bakit? Ayaw mo? Kumakapit ka pa sa nakaraan yun ni Glyza? Kinurot niya sa tagiliran ang madaldal na kaibigan. Relic? Not really. Malambong ang mga mata ni Clint na nakamasid sa dalaga. Maliit siyang ngumiti. Kung hindi dahil sa nakaraan, hindi ako matututo. Hindi ko malalaman ang mga pagkakamali ko. At hindi ko sigurado kung kaya ko bang kalimutan ang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Glyza mentally shook her head. Magkaiba nga naman sila ni Clinton ng paraan para buuin ang nasira nilang pagkatao. Oo, pero Okay. matapos mapirmahan ang dokumento na kailangan para sa pagbebenta ng lupa, ay aalis na sana sila sa unit ni Clint nang humingi ito ng pabor. Lai, Iya, nasa pinto na sila. Nakalabas na nga si Relic. pwede ka bang makausap? Wala namang problema. They are friends, so why not? Oo naman, bakit hindi?
Relic, mauna ka na sa taas. Susunod ako. Hindi umimik ang kaibigan. Umalis na lang ito. Siguro ay ipapasa kay Ara o kahit sinong abogado sa Pinas ang dokumento para maibenta na ang bahay na nagsisilbing pugad ng saya, sakit at bighati niya. Dinala siya ni Clint sa terasa. What do you want to talk about, Clint? Tanong ni Lai upang pagaanin ang atmosfera. Unti-unti na kasing kumakapal ang awkwardness. Huminga ng malalim si Clinton bago sumagot. Titig na titig sa dalaga. Glyza, can we start all over again? Please? Natulala si Glyza. What? What do you mean? Ikinumpas ni Clint ang dalawang palad. Hirap na hirap magpaliwanag. Please? Bakit? Pero paano? Wala na siyang nararamdaman sa dating asawa. I mean, mapait na tumawa si Clinton. Hirap na hirap siyang ipaliwanag ang sarili. Hindi siya vocal pagdating sa mga nararamdaman niya. Hindi siya pala salita at hirap siyang i-express ang sarili. Siguro dahil sa kinalakhan niya. Hindi pwedeng magsabi ng nararamdaman. Hindi pwedeng i-express kung ano ang gustong sabihin. Kaya hanggang ngayon, nami-misinterpret ng iba. Malaking kakulangan ang hindi niya kayang i-express ang sarili, lalo na noong mag-asawa pa sila. But he will use all his courage to tell Glyza the truth. Lai, please. I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi sa tinagal-tagal nating mag-asawa. Sa tagal na magkasama tayo pero ayoko na yung para akong pipi na hindi masabi ang nararamdaman. Ayoko nang maramdaman ng pagsisisi dahil hindi ko nasabi sa'yo ang feelings ko. Umiling si Glyza. I didn't get you. Ano ba talagang kailangan mo? Pumayag ako na maging magkaibigan tayo. Pero kapag lumampas pa ron, hindi ako sigurado kung mapagbibigyan ko pa. Nasasaktan na payuko si Clinton. Inaamin niyang malaki ang naging kasalanan niya. I sent you to the province because I gusto kong pasakitan ng mga magulang mo. Dahil pagbalik-baliktarin mo ng mundo, ay anak ka nila at mag-aalala sila. They are threatening us. Gusto kong kumantay dahil pakiramdam ko, kinuha yung kalayaan ko. Ninakaw yung pangarap ko. Pero hindi ko naisip na mas bata ka nga pala. Mas masasaktan ka. Mas masakit sa'yo. Dahil marami ka pang pangarap. Marami ka pang gustong gawin bilang teenager. Mas ikaw, yung nanakawan ng kabataan. Yumuyugyug na ang balikat ng lalaki. Panay na ang punas nito sa pisngi dahil sa luhang ayaw paawat. Nagbago ako dahil gusto ko. Sa muli nating pagkikita. Kung mapagbibigyan, gusto ko sanang magsimula muli kasama ka, Lai. Hindi kasi ganun kadali yun, Clint. Oo nga at napatawad na kita. Malinis na ang kalooban ko pero hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Lumuhod si Clinton sa harapan ni Glyza. Nakayuko at tumutulo ang luha sa sahig. Noong nawala ka, saka ako napagtanto na mahal pala kita. Hindi napigilan ni Lai ang patuyang tumawa. Paano ako maniniwala? I had my fair share of imperfection, Glyza. I got confused. Akala ko si Jem ang mahal ko. Kaya kahit na alam ko masasaktan ka at madudumihan ng imahe mo bilang babae, hindi ako gumawa ng aksyon ng ibagsiksikan niyang sarili sa bahay natin. Napakalaki kong tanga. Yung babaeng mahal ko pala ay yung nasasaktan ko na. Ang bobo ko. Ang tanga ko. Napakagago mo. Alam mo ba yon? Gigil na saad ni Lai. Nakayuko sa nakaluhod na lalaki. Hindi kumikibo. She let him cry his heart out.
Gagawin ko ang lahat, Lai. Just please, give me a chance. Itatama ko ang lahat. Papatunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kahit na walang kasiguraduhan, pumayag ang dalaga. Sinabi ni Lai sa binata na walang kasiguraduhan, pero ayos lang daw sa lalaki. Ang mahalaga, may tsansa. Kaya naman, heto, halos araw-araw nakabuntot sa kanya si Clinton. Wala kang trabaho? Nagkibit balikat lamang ang lalaki. Kakagraduate ko lang at balak kong magpahinga muna. Tapos saka ako magtatayo ng opisina para sa mga gustong kumonsulta. Napatango-tango ang dalaga. That's a good idea, ha? Masayang tumango ang lalaki. Halata pa rin sa muka at mata nito ang ginawang pag-iyak kayong ilang araw na ang nakalipas. Saan ka magpapatayo? Sa Pilipinas. Why there? Akala ko ba sasamahan mo ako rito sa China? Kunwaring nagtatampong sabi ni Lai sa binata na agad nanlaki ang mga mata. Lumapit ito sa kanyang kinaroroonan at yumakap mula sa likod. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair at kasalukuyan silang nasa opisina ng kumpanya. Sige, pwede naman dito. Humalakhak si Lai at tinapik ang braso nito na nasa kanyang balikat. I was just kidding, Clinton. Seryoso mo masyado? Ibinaon ng binata ang muka sa leeg ni Lai. Seryoso naman talaga ako sa'yo. Hindi ako sanay. Glyza said truthfully. Humigpit ang yakap ni Clinton sa dalaga. Masasanay ka rin. Nakakatuwa lang na yung mga hindi nila nagawa noon ay nagagawa nila ngayon. Saan ba tayo pupunta? Matapos ang trabaho niya, ay inaya siya nito na lumabas. Wala siyang ideya kung saan sila pupunta. Basta, marahan at maingat itong nagmamaneho patungo sa kung saan. Nangunot ang noo ni Glyza nang huminto ang sasakyan sa isang... Anong gagawin natin dyan sa coffee shop? Ang daming tao ah. Inalalayan siya ni Clinton na makababa ng sasakyan at saka giniya papasok sa entrance. Nakangiti lamang buong oras si Clint habang pumapasok sila sa loob. At gulat na gulat at masayang-masaya naman ang puso ni Glyza dahil sa nakita. Clint, ano to? Excited na excited siya. Go on. Sa sobrang tuwa ay dinamban niya ang lalaki at mahigpit na niyakap. Dinala siya ni Clinton sa isang closed-door fan meeting ng paborito niyang Chinese actor. Iilan lang ang naroong mga fans. Mahirap makakuha ng slot pero tuwang-tuwa siya at nakakuha si Clint. Hihintay na lang kita sa labas, Lai. Muli muna niyang niyakap ang lalaki bago ito lumabas. Lutang pa si Glyza nang makalabas. Hinanap niya ang lalaki at natagpon ito sa tapat ng kotse. Nakaupo ito sa hood ng sasakyan at malayo ang tanaw sa kalangitan. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ito sa gilid. Lai, tapos na. Isiniksik niya ang muka sa kilikili ng lalaki. Thank you, Clint. No worries. Let's go. Glyza nodded. Iginiya siya ng lalaki papasok sa front seat bago ito umikot sa driver's seat. The next day is Saturday, so she has no work. Maaga siyang bumangon para mag-jogging, pero mas maaga palang gumising si Clinton. Naroon na ito sa loob ng penthouse niya at hinihintay siyang magising. Hey! Good morning. Sasabay ako sa pagja-jogging. Maaliwalas ang muka ni Clinton. Sure. Nauna nang lumabas si Glyza. Sumunod naman ang lalaki. Hindi malamig ang klima sa bansa. Kaya naman, ayos lamang kahit na maagang lumabas. Normal na araw para sa dalawa. Kwentuhan, tawanan at biruan.
walang nagkamali na banggitin ang nakaraan. Lai, can I hold your hands? But it's okay kung Lai. Siya na ang humawak sa kamay ni Clinton na alangan pa noong una. Ngunit nang makahuma ay humigpit na ang hawak sa kanyang palad. They are walking while holding each other's hand on the sidewalk. Maayos at tahimik sila noong una, pero sadya nga talaga na ang bawat kasiyahan ay may kapalit na kalungkutan at problema. Matulog ka na habang nasa biyahe tayo, Glyza. Ngumuso si Lai. Ikaw rin, umiling si Clinton. Babantayan kita. Natawa na lamang si Lai. Ano naman ang mangyayari sa kanya sa loob ng eroplano? Yes, nasa eroplano sila at pauwi ng Pilipinas. Kinabig ni Clinton ang kanyang ulo at isinandal sa balikat nito. Napapikit na si Glyza nang andap na napamulat dahil sa mahinang pagkanta ng lalaki na tila pinapatulog siya. Tumatapik-tapik pa ang palad nito sa kanyang braso. Lai, sabi ko, matulog ka. Oo na nga po. Anong po? 5 years lang ang agot ng edad natin. Tila gigil na sabi ni Clint. Kinukurot pa siya sa braso. Mahina naman na humagik-gik si Lai. Aray naman! Sorry, silip na, Lai. Muli ay tinapik siya ng lalaki sa braso. Ramdam din niya ang paggalik nito sa tuktok ng kanyang ulo. I love you, beautiful. Itatama ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat ng di natin nagawa noon. Babawi ako. Akala ni Lai ay walang problema. Ngunit pagdating nila ng bansa ay may mga babaeng lumalapit na naman sa binata. Ngunit hindi siya nagpatalo. Kung noon, tatahimik lamang siya at iiyak. Ngayon, makikita ng mga ito na hindi siya tatahimik lang. Nahubog na siya ng napakaraming problema at hindi niya sasayangin ang mga iyon para manahimik lamang sa isang tabi. Yes, nasa kondo niya sila. Ewan niya at pumayag siya na roon din si Clint. Masama ang tingin ng babae sa kanya. Kinununtan niya ito ng noo. Anong kailangan mo? Nasaan si Clinton? Kunwaring nag-isip si Lai. Anong kailangan mo sa kanya? Naggagalaitin ang babae pero nasaan si Clinton? Kunwaring nag-isip si Lai. Anong kailangan mo sa kanya? Naggagalaitin na ang babae pero kalmado pa rin si Glyza. Ilabas mo siya! Siya ang gusto kong makausap! Akmang hahawiin siya nito upang makapasok sa pinto nang itulak niyang babae, kaya napaatras ito at napalayo sa pinto. Why would I let you enter in my unit? Sino ka ba sa palagay mo? Clinton! Nanlaki ang mata ni Lai sa pagsigaw ng babae. Hinablot niya ang buhok nito at idinikit sa pader. Sige, sumigaw ka. Paduduguin ko yung bibig mo. Pagbabanta ni Glyza sa babae na agad niyang kinakitaan ng takot, binitawan niya ito. Layas! Lai? Nalingunan niya ang pupungas-pungas pang lalaki sa pinto ng kwarto. May problema ba? Sinimangutan niya ito. May babaeng naghahanap sa'yo. Natigilan si Clinton. Kung makikipag-usap ka sa mga Mabilis na lumapit ang lalaki sa kanya, saka ito kinabig at niyakap. Hindi na nga ako kumakausap ng babae. Maliban sa'yo, syempre. Saka sa mga pasyente ko. Sino yon? Singhal ni Glyza. Natatakot siya na baka maulit na naman ang nangyari noon, kaya hanggat maaga, magiging maingat na siya. Tapos na siya sa pagiging martir. Baka makapatay na siya kung maulit pa. Hindi ko alam. Ikaw ang nakausap, di ba? Sunod-sunod na mga babae ang dumating at sumugod. Kahit habang nasa grocery sila ni Clint ay may lumalapit. Ang ipinagtataka ni Lai ay hindi naman daw kilala ng lalaki ang mga babaeng lumalapit, kaya isa lang ang naging hinala at konklusyon
ng babae. Someone is behind of all this ruckus. Lai, are you upset? Nasa kondo sila ng binata. Nakaupo siya sa kama habang nakahilig naman sa headboard ng kama si Clint. Bakit mo nasabi yan? Kumilos si Clinton, lumapit sa dalaga at kinulong ito sa mga bisig niya. Hindi mo kasi ako pinapansin. May iniisip lang ako. You can share it with me, Lai. Makikinig ako. Umiling ang dalaga. Tulog na tayo. Sabi mo, may pupuntahan tayo bukas, di ba? Nalalayan siya ni Clint na makahiga sa kama. Tumabi ang lalaki sa kanya, saka siya mahigpit na niyakap. Good night, Lai. Mahal kita. Ipinikit ni Lai ang mga mata na hindi sinasagot ang sinabi ni Clinton. Oo, may nararamdaman siya sa lalaki, pero hindi pa umaabot sa punto na kaya niya lang sabihin na mahal niya rin ito. May trabaho tayo, Clinton. Baka lang nakakalimutan mo. Sambit ni Lai kay Clinton na malaki lamang ang ngiti sa kanya. Kasalukuyan silang nasa biyahe patungo sa kung saan man siya dadalhin ng lalaki. Ang aga siya nitong ginising kanina. Nabato pa nga niya ng unan na tinawanan lamang. Mabilis lamang tayo. May ipapakita lang ako sa'yo. Wala na siyang sinabi. Tumahimik na siya at naghintay. Napaahon na lamang siya sa upuan sa front seat nang pumasok ang kanilang kotse na sinasakyan sa isang exclusive subdivision. Anong gagawin natin dito? Eksklusibo ang subdivision na kanilang pinapasok. Mahal at magaganda ang mga mansyon. Kaya nilang bumili ng bahay doon pero wala naman siyang balak na magtagal umuling tumira sa bansa. Kaya isang condo unit lamang ang binili niya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang minimalist mansion. May ideya siya pero pilit niyang tinutulak palayo. Iginiya siya ni Clinton papasok sa mataas na gate at sa malaki at tambuhalang pintuan. Nakangiti pa ito nang buksan ang pinto. Siya naman ay nahawa sa masaya nitong ngiti kaya kahit nakunot ang noo ay napapangiti na rin. But her smile freeze when the door opened widely and revealed what's inside. Welcome home, babe! Jemima? Tumigas ang anyo ni Glyza. Hinarap ang gulat din ng lalaki bago ibinhaling ang atensyon sa babaeng malawak ang ngiti. Nababanaag ang kasiyahan sa mga mata nito. Hi, Eli! You're here! Bati pa ng babae na animoy sila ay magkaibigan. Ito ba ang ipapakita mo sa akin, Clinton? Malamig ang boses na tanong ni Glyza sa natuod na binata. Really? He decided to introduce me and our son to you? Humakbang ito papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ah, babe, you're so sweet naman. What are you doing here, Jemima? What? I thought you bought this house para sama-sama na tayo rito ng anak natin. Kaya nauna na kaming i-check. Base sa nanginginig na kamao ni Clint ay nagpipigil ito ng emosyon. Nanatili siyang tahimik at nakikinig. Parang pelikula na nagre-rewind sa utak ni Glyza ang nakaraan. Get out, Jemima. This is not for you. This is not for your son. This is not for us. Galit at mariing salita ni Clinton. Kita ang gulat at sakit sa mga mata ni Jemima. Namamasana ang mga mata nito. He is your son too. Bakit hindi mo matanggap yon? Ayos lang naman sa'yo noon kung bumibisita kami pero simula nang dumating na naman at bumalik ang babaeng yan, nagbago ka. I thought namatay ang anak niyo. Nanlisik ang mga mata ni Jemima. Pinatay mo! Pinatay mo! Ang anak namin! Mamamatay tao ka! Dapat sa'yo, pinapakulong! Hayop! Sasagot pa sana si Lai nang may boses ng bata ang kanilang narinig. Galing sa kusina. Mama, bakit ka po umiiyak?
Sinuri ni Lai ang batang papalapit. May pasa ito sa braso at binti. Putok ang labi. Anong ginawa mo kay Christian? Dumagundong ang galit na boses ni Clinton nang makita ang itsura ng batang lalaki. Pumalahaw ng iyak si Jemima. It's because of you! Ayaw mo kasi kaming makita. Iyak siya ng iyak. Ayaw tumigil. Habang nag-oobserba, ay napansin ni Lai na totoo nga na malaki na ang pinagbago ni Clinton. Mahaba na ang pasensya nito. Hindi na nagsasalita, basta lang. Pakiwaring niya, iniisip munang maigi bago sambitin. Nasasaktan man siya, ay hindi maiwasan ng puso niya na maging proud para kay Clinton. Chris, come here, boy. Tito Clint, Hinawakan ni Jemima ang bata at binulyawan. He is your father! Bobo! Napatango sa isip si Lai. Nauunawaan na niya. Mauna na akong umalis, Clinton. Mukhang may pag-uusapan kayo ng baliw na babaeng yan. Lai! Saan ka pupuntang babae ka? Halika rito! Hindi nakailig si Glyza nang hablutin ni Jemima ang buhok niya. Hindi siya nagpatalo. Hinawakan din niya ang buhok nito at mariing sinabunutan at hinila. Wala sana siyang balak na manakit at mag-iskandalo sa harap ng kawawa at takot na bata. Pero ito ang nauna. Hindi siya magpapatalo. Anong akala mo, ha? Magpapatalo ako sa'yo? Nagkakamali ka. Advantage ng dalaga na marunong siya sa self-defense. Mabilis lamang siya nakawala sa mariing kapit ni Jemima. Sabog ang buhok nito at sigurado siya na ganoon din ang buhok niya. Lalapit pa sana ang babae nang mabilis itong hinawakan ni Clinton at isaliya sa sofa. Tumigil ka sa kaibangan mo, Jemima. Tapos na tayo at wala ka nang magagawa ron. Hindi, Clinton! Sinira tayo ng babaeng yan! Pinatay niyang anak natin! Ayos lang yun sa'yo! Dahil wala namang umaawat kay Lai, ay mabilis siyang nakalapit sa kinaroroonan ng dalawa. Mag-asawang sampal ang tumama sa magkabilang pisngi ni Jemima. Natulala ito, hawak ang pisngi. Si Clint naman ay natigilan. Ako pa, ang nanira ng pamilya, ha? Ngali-ngali niya itong suntukin at tadyakan. Pero unfair naman iyon sa babae. Baka rin makasuhan siya, lalo na at impit na umiiyak si Christian na mukhang may trauma sa pambubugbog. Pasalamat ka at may bata. Maswerte ka. Dahil kung wala, hindi lang yan ang aabutin mo. Lai, tama na. Tama na. Siya naman ang hawak ng binata. Hinahaplos ang braso niya at pilit siyang pinapakalma. Demonyo ka, Glyza! Nasaan na yung babaeng talunan noon at umiiyak sa paanan ko? Glyza's cough. Napapiglas siya sa kapit ng lalaki, ngunit mas humigpit lamang. Anong akala mo? Iiyak lang na naman ako? Bakit mo hahanapin yung babaeng pinatay mo? Nagdadabog na tumayo si Jemima. Makikita nyo! Makikita mo! Babalikan kita! Hiyaw nito. Ang bata ay umiiyak habang hinihila nito papalayo. Nangihina siyang umupo sa sofa. Si Clint naman ay lumuhod sa paanan niya. Hawak ang dalawa niyang palad. Hinahaplos. Are you okay, Lai? I'm sorry about that. Hindi ko alam na... Tahimik si Glyza na kinakatakot ni Clinton. Mawawala na naman ba sa kanya ang dalaga? Lai, Gusto ko nang umuwi. Tumayo ang dalaga sa kadiretsong lumabas ng bahay. Maglalakad sana siya palabas ng subdivision nang hilahin siya ng lalaki at sakay sa kotse. ihatid na kita. Tahimik ang dalawa hanggang sa makarating sa condo unit ni Glyza. Gusto kong mapag-isa. Bumuntong hininga si Clint bago nakakaunawang tumango. Alright. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Tamad na tumango lamang si Lai bago sinara ang pinto ng kondo.
Tulala ang dalaga na nakatitig sa kisame sa kanyang kwarto. Hindi na siya nakapasok sa trabaho. Tumulo ang mainit at masaganang luha sa kanyang mga mata. Nagpatawad naman na siya. Kinalimutan ang nakaraan. Maluwag na ang dibdib niya dahil wala na siyang iniisip. Pero bakit? Bakit hindi pa rin siya pakawalan ng nakaraan? Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang mali? Nakatulugan ni Glyza Licaros ang pag-iyak at kinabukasan gulantang siyang ginising ng pagsusuka at hilo. Kumabog ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Natatakot man na kumpirmahin ang hinala, tinawagan pa rin niya si Lovie para magpabili ng bagay na iyon. Lai, kumusta? Anong resulta? Tila ba nilamon ng kadiliman si Glyza? Walang ibang pumapasok sa isip niya, kundi ang resulta ng hawak na parihabang bagay. Isang beses lang nangyari iyon. Isang beses lang siyang nagpatangay sa kamunduhan. Bumalik sa kanyang isipan ang masakit na salita na binitawan ni Clinton sa kanya noon. Hindi. Hindi ako magiging masaya sa kasal na to. Kahit kailan, Glyza. Hindi ko pinangarap na magkaanak sa'yo at bumuo ng masayang pamilya. Paano niya ngayon sasabihin kay Clinton na buntis siya? Pinangungunahan siya ng takot. Baka tanggihan nito. Baka umatras ito. Baka sabihin ito kay Jemima na patayin din nila ang anak niya. Ayaw niya. Ayaw niyang mangyari iyon. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Itatago niya sa lalaki na buntis siya. Lai! Glyza! Magsalita ka naman! Kinakabahan na ako! Luhaan siyang lumabas ng banyo. Mariing nakakulong sa kanyang palad ang pregnancy test kit. Lai! Lai! What happened? Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Hindi siya nakapagsalita. Paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang sinabi ni Clint noon. Hindi ko pinangarap na magkaanak sa'yo at bumuo ng masayang pamilya. Inagaw ni Lovie ang hawak niya. Malakas itong napasinghap nang makita ang resulta. Nanlalaki ang mga mata nitong tumingin sa kaibigang iyak ng iyak. You are pregnant? May nangyari sa inyo ni Clinton? Bakit ka pumayag? Iyak ng iyak si Lai. Hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid. Tulala siya. Laking pasalamat niya kay Lovie na hindi ito umalis sa kanyang tabi. Inalagaan siya nito sa maghapon. Tumatawag si Clint pero hindi niya sinasagot. Muli ay natakot siya. Natakot siya. Takot na buhat sa karanasan niya sa nakaraan. Lai, lalabas lang ako sandali. Babalik ako kaagad. May gusto ka bang ipabili? Umiling si Lai. Maliit na ngumiti. Kung sana, narito pa ang Lai ka rin niya, may kasama siya. May iiyakan siya at masasabihan ng problema. Pasensya na, Lovie. Malat ang boses ni Lai dahil sa walang tigil na pag-iyak kanina. Nabala pa kita. Ano ka ba? We're friends. Salamat. Kumaway si Lovie. Sige na, babalik ako kaagad. Baka nga pala bumisita si Relic at Aaron. Pasensya na, nataranta ko kanina kaya... Nakakaunawang tumango ang dalaga. Wala na siyang magagawa roon. Kailangan naman niya ang mga ito kaya ayos lang siguro na sabihin ang sekreto niya. Hindi lahat ng relasyon ay may masayang wakas. Hindi lahat ng tao ay swerte pagdating sa pag-ibig. Tulad niya, tulad nila ng dating asawa na si Clinton Reverente. Hindi naging maganda ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pero maayos naman silang natapos. Iyon ay dahil nagpatawad siya. Dahil hindi siya nagkimkim ng galit. Pinalaya niya ang sarili sa sakit. Ngayon, kahit anong pagpapakumbaba, tila ba hinahabol pa rin siya ng kahapon. Loizo! Loizo! Loy! Nasaan ko?
Kahit kailan talaga, OA ang kaibigan niyang si Relic. Tawagin ba naman siya sa lahat ng pangalan niya? Inayos niya ang sarili bago nilabas ang maingay na lalaki. Ang ingay mo! Kasama nito si Aaron at isang lalaki na hindi siya pamilyar. Bakit pa uska? Anong ginawa mo? Magtubat yung mata mo. Saad naman ni Aaron. Maliit lamang siyang umiti bago sumulyap sa lalaking kasama ng dalawa. Napansin iyon ni Relic. Tinapik nito sa balikat ang lalaki. Oh, Loy, si Rio Liang. Paring Rio, si Glyza. Alam mo, mahilig sa Chinese yan. Tumahimik ka, Relic. May kaunting kaba sa boses ni Aaron dahil sa matatalim na tingin ni Rio. Loy, si Rio, Chinese yan. Saka, ano pa ba? Oh, car racer din. Saka marunong mag-skateboard. Rapper din kapag galit. Saka singer kapag lasing. Dancer din kapag syempre may away. Kahit papaano ay mahinang natawa sila'y sa mga litanya ni Relic. Pweste ka, Relic. Magiging boksingero din yan kapag hindi ka na nahimik. Saad naman ni Aaron. Nice to meet you, Lai. Lagi kang bukang bibig ni Relic. At si Gago. Isinama ako baka raw sumaya ka kapag nakakita ka ng Chinese. Saad ni Rio. Mariing pumikit si Lai dahil sa kahihiyan. Naniwala ka naman dyan kay Relic? May sapak sa utak yan. Ano? May bago ka na? Hindi mo na ako mahal. Tugon ni Relic. Relic, nakakadiri ka. Saad naman ni Aaron. Ano? Hindi sumagot si Aaron. Umirap lamang ang lalaki at iniwan si Relic na namumroblema na. Umupo siya sa sofa, ganoon din si Rio. Tahimik ang lalaki. Nagmamasid lamang. Gusto niya iyon, ang katahimikan. Nakakapag-isip siya at naliliwanagan ng utak. Glyza collected herself. Muli siyang bumangon at hinarap ang kinabukasan. Hindi niya tatakasan. Nagpahinga lang siya. Isang linggo niyang hindi hinarap si Clinton. Laging si Rio ang kasama niya dahil sa kagaguhan ni Relic. San ka ngayon? Magkasabay ang dalawa na sumakay ng elevator. Nasa iisang building lang pala sila ng tirahan. Bibisita sa klinik ni Clint. Pag-usapan niyo yan lalo na at magkakanak na kayo. Ang batang mahihirapan. Tumango si Glyza. Oo, ayaw niya kasi na maramdaman ng kanilang anak iyong naramdaman niya at naranasan mula sa magulang. She felt neglected. Ihatid na kita. Tinatamad siyang magmaneho kaya hindi niya tatanggihan ang alok ng binata. Sure, hindi ako tatanggi dyan. Habang nasa biyahe ay nagkukwentuhan ang dalawa. Natahimik lang dahil sa tanong ni Rio. Pwedeng magtanong. Sorry, tanga kasi ni Relic kung ano-anong nababanggit sa akin. Pero itong tanong ko, hindi galing sa kanya Naririnig-rinig ko lang. Glyza chuckle. Chismoso ka rin pala. Hindi. Kasalanan ko ba na naririnig ko? May tenga ako. Ano yung tanong mo? Curious lang talaga ako. Ano nga? Malapit na lang sila, lahat-lahat sa klinik, ay hindi pa rin ito nakakapagtanong. Huwag na lang. May ideya sila ay ukol sa tanong ni Rio, ngunit itinikom na lamang niya ang bibig. Sino ba naman ang hindi makakaalam na tumira siya at ang kabit ng asawa sa iisang bubong, gayong halos ipagsigawan iyon ni Jemima sa buong mundo. Akala ni Glyza ay hindi nangyayari iyon sa totoong buhay. Ngunit nang sa kanya mangyari, tunay nga pala na masakit at halos maisipan na lamang niya na magpakamatay. She did her research because she can't contain the pain. Gusto niyang malaman kung sa kanya lang ba nangyayari, pero hindi pala. May mga hayop talagang lalaki ang kayang pagsamahin ang legal na asawa at kabit nito. Meron din na 2 bahay,
isa sa legal at isa sa kabit. We are here. Good luck, Liza. Salamat. May pasyente pa raw sa loob si Clint kaya hindi muna siya pumasok. Maliit lang ang klinik. Yung tama lang para sa mga nagsisimula. Ma'am, pasok na po kayo. Hinitian niya ang babae bago pumasok sa maliit na silid. Ito ang kanyang sekretarya. Good morning. Ano? Lai? Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ang lalaki at tinaluhong siya ng yakap. I miss you. Akala ko, hindi na kita makikita. Bakit naman hindi? Dahil sa nangyari, I'm sorry. Hindi ko alam kung paanong nalaman ni Jem ang bahay na yun. Kakabili ko lang noon para sa ating dalawa. Nagulat si Lai dahil sa sinabi ni Clint. Bakit ito bumili ng bahay sa isang exclusive subdivision? Gayong nagsisimula pa lang ulit ito. Hindi ko anak si Chris, Liza. Believe me, anak siya ni Jemima sa ibang lalaki at ipinaaako sa akin. Nagbago na ako, Lai. Niwala ka. Hindi na ako uulit. Please, believe me. Marahan niyang hinaplos ang likod ni Clinton. Ramdam niya ang takot nito. Ikaw lang. Yeah. Namiss talaga kita, Liza. Hindi na binanggit at tinanong ni Clint kung bakit biglang ayaw siyang makita ni Lai. Ang mahalaga ay muli itong nagpakita sa kanya. Sa kabilang banda naman ay napapangiti si Lai habang nagmamaneho pa uwi. Galing siya sa isang meeting. Hindi naman siya asawa pero siya naman ang binigyan ng karapatan. Kumakanta-kanta pa si Lai nang may bumangga sa likuran ng sakyan. Tumama ang ulo niya sa manibela dahilan ng pagkahilo. May tumutulo ring dugo mula sa kanyang noo. Nanlalabo na ang kanyang paningin nang muling banggain ang sakyan ng dalaga. Clint, help me. Yung anak natin. Humihikbing sambit ni Lai habang yakap at pinoprotektahan ang tiyan. Nilamon siya ng takot nang sumakit ang kanyang puson. Isa pang bangga at tuluyang nagdilim ang paningin ni Liza. Nagising siya sa marahang haplos sa kanyang noo at may hinang bulong na may pagsusumamo. Lai, please, wake up. I miss you. Gising na. Mahal ko. Kita mo. Naiinip na si baby natin. Ang tagal mo na raw natutulog. Boses ni Clinton. Mahal ko. Gising na po. Clinton, magpahinga ka. Baka naman pag nagising sila ikaw naman ang maratay. Ano yun? Naghahalili lang kayo sa pagkakaratay? Okay lang ako, Lovey. Salamat. Okay lang daw, really ko. Sapakin mo nga at nang makatulog yan. Ayoko nga. Ikaw na, Rio. Bakit itadamay niyo si Rio dyan? Sagot naman ni Aaron. Nagsiselos na ako, Aaron. Lagi mo na lang siyang pinagtakatanggol. Wala pa rin talagang pagbabago ang bunganga ni Relic. Ilang araw na ba siyang walang malay at parang magkakasundo na ang mga taong nakapaligid sa kanya. Liza tried to open her eyes and she succeeded. Unang bumungad sa kanya ang puting kisame, ang amoy ng mga gamot. Nasa ospital siya. Oh, she's awake. Bulalas ni Rio. Lai, Liza, you're awake. Thanks God. Miss na kita. Mahal na mahal kita, Lai. Yumakap si Clint sa kanyang bewang at nakabaon ang muka sa tiyan ni Lai kaya ramdam niya ang pumamasa noon. Umiiyak ang lalaki. Dok, gising na yung pasyenteng matigas ang ulo. Sigaw ni Relic habang palabas ng silida. Munta nga talaga yung lalaking yan, oh. Sabi naman na Aaron. Umingay ang paligid. Tuwang-tuwa ang lahat sa pagising ni Lai. Ilang araw na mula nang magising siya, laging may tao sa kanyang silid. Hindi siya naiiwang mag-isa. Nakita rin niya na may 2 bodyguards sa labas ng pinto. Clinton?
Mabilis na lumapit si Clint sa isang pagtawag ng babae sa kanyang pangalan. Yes, mahal. Do you need anything? Bakit may bodyguard sa labas? Ilang araw ko nang napapansin yan. Hinawakan ni Clint ang palad ni Lai at marahang hinaplos. Para sa safety mo, Liza. Sa paglabas mo rito, may driver ka na ulit Bakit? Kunot noong tanong ni Lai. Huwag nang matigas ang ulo, mahal. Para rin sa kaligtasan mo ang ginagawa ko. Hindi na nakipag-argumento pa si Liza sa lalaki. Nanahimik na lamang siya. Sa bahay, sa exclusive subdivision siya iniuwi ni Clinton. Bakit dito? Mahinang natawa ang binata. Ngayon na magkakaanak na tayo, hindi ako papayag na hindi tayo magkasama. Ako ang personal na mag-aalaga sa'yo. Sa inyo ng baby natin. Talagang bagong Clinton na ang nakakasama niya sa araw-araw. Ang lalaki ang naging patunay na kayang magbago ng isang tao kung nanaisin. Kung magbabago ang isang tao, walang dahilan, walang kayang pumigil. Madaling araw nang magising si Lai, may hinahanap siyang pagkain na gustong kainin. Lumabas siya ng kwarto at bumaba sa first floor. Ginising niya si Clint na nasa sofa sa sala. Ewan niya ba, ayaw niyang makatabi o maamoy man lang si Clint. Naiinis siya. Tinadyakan niya ito sa paa. Hoy! Reverente! Hoy! Upungas-pungas namang bumangon sa sofa ang lalaki. May kailangan ka, mahal? Nakasimangot siyang umupo sa single sofa na nasa harapan ng binata. I want something na matamis at maasim o kaya kahit manggang hilaw na lang pero matamis ang lasa. Saan tayo kukuha ng ganoon ngayon, Lai? Madaling araw pa lang. Wala pang bukas na tindahan. Ipagluluto na lang kita. Anong gusto mong kainin? Napaisip si Lai. Ayaw naman niyang lumabas si Clinton ng madaling araw at baka kung saan pa ito mapadpad sa kakahanap. Ice cream na lang saka, Mabilis na tumayo si Clint at naglakad patungo sa kusina para kumuha ng ice cream. Hindi ito tumutol kahit na anong gusto niyang kainin. Kahit na madaling araw tapos malamig na pagkain ang gusto niya. Sumunod naman siya sa lalaki at naghahalungkat sa ref. Nakisilip siya. Ayan! Inabot niya ang salad na tira niya kahapon. Ito na lang, mahal. I want this. Niyakap niya ang Tupperware. Hindi na napansin ang pagtulala ni Clinton dahil sa itinawag niya rito. Maging siya nga ay hindi na napansin na lumabas ang katagang iyon sa mga labi niya. Busog si Lai na umakyat sa kwarto. Naiwan ang lalaki, natulala pa rin pero alerto naman sa bawat hingin niya at pagliligpit ng mga kalat na naiwan niya. Kinabukasan, tinatamad siyang bumangon pero kailangan dahil may meeting pa siya via Zoom. Lai, are you awake? Katok ni Clint sa pintuan ng kwarto ni Liza. Ingat na ingat siya dahil ay baka mabadshot siya. Ang hirap pa naman nitong suyuin. Natatakot siya na baka hindi na masuyo at iwan na naman siya. Pasok ka, sabi ni Lai mula sa loob. Abala siya sa pagbibihis ng maayos na kasuotan dahil magsisimula na ang meeting niya. Nakaupo na siya sa swivel chair na pinalagay ni Clint sa kanyang kwarto. Parang araw sa trabaho niya overseas. Nakabihis si Clint kaya hula niya ay may lakad ito. Where are you going? I have a client. Mabilis lang to, mahal. Anong gusto mong pasalubong? Napakamot sa kilay si Lai. Ang daming pagkain ang pumapasok sa isip niya. Pero mukhang hindi masarap kaya kandangiwi siya. Mahinang natawa si Clint. Nahirapan ka na naman na mag-decide? Masarap kasi lahat. Sige, kapag nakapag-decide ka na, sabihan mo na lang si Kuya Jun. Nanlaki ang mata ni Liza. Si Kuya Jun? Oo, nasa baba. Na-miss mo? Kagyat na tumayo si Lai at mabilis ang lakad na lumabas. Oo.
Hindi makapaghintay na makita ang dating driver. Ang lakad niya ay naging takbo. Glyza, huwag kang tumakbo. Nilingon niya ang lalaki. Tumatawa. What? Namiss ko si Kuya Jun eh. Ay, at lumingon pa. Malapit ka na sa hagdan, Glyza. Diyos ko, papatayin mo ako sa nerbiyos. Malakas na halakhak naman ang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng mansyon. Masayang halakhak ni Glyza Licaros. Napupuno ng hindi maipaliwanag na saya ang puso ni Clinton. Sa wakas, naririnig na ulit niya ang masayang tawa ng babae na nooy nauulinigan lamang niya kapag kausap nila si Nay Karing at Kuya Jun. Masaya siya, masayang masaya. Mabuti na lang at naging makatao siya at pinili ang tamang landas. Kung hindi, malaki ang mawawala sa kanya. Lahat ay iiwan siya. Pinahid ni Clinton ang isang butil ng luha na naglandas sa bisngi niya. Mangiti sa labi na sumunod siya sa asawa na ginugulo na ang dati nitong driver. Lay, alis na ako. Sandali lamang na nilingon ni Lai si Clint. Ano, Lay, aalis na ako. Nagdadabog niya itong hinarap. Ano naman ngayon? Eh di umalis ka. Napangiwi si Clint. Nakita niya ang pagtawa ni Kuya Jun kaya lalo siyang napangiwi. Wala naman, nagpapaalam lang. Pinanood ni Lai na lumabas si Clint pero nang makalabas ito ng pinto ay sumunod naman siya. Ngunit hindi pala ito tuluyang nakalabas. Nasa patio lang ito at kaharap ang babaeng simula't simula ay problema na sa kanilang dalawa. Jemima wearing her usual smug look. Nagyayabang. Sumuliyap muna ito sa kanya bago mas lumapit kay Clint at humawak sa braso nito. Babe, namiss kita. Lagi ring umiiyak ang anak natin kasi hinahanap ka. Alam mo bang trespassing ka? Pwede kitang kasuhan? Ngumuso si Jem at nagpapakyut na hinarap si Clinton na hindi na mawari ang itsura. Kakasuhan daw ako, babe. Paalisin mo nga yung babae na yan dito. Lihim namang natigilan si Glyza. Maulit na naman ba ang dati? Ngayon nga lang ay mas masakit kung sakali dahil may anak sila ni Clint. Umalis ka na, Jemima. And please, huwag ka nang babalik. Nanginginig na ang braso ni Clinton. Parang anumang oras ay mananapak na ito. Kaya lumapit na siya at binawi ang braso ng lalaki sa hawak ng haliparot na babae. Don't touch my man ever again, you mistress. Ang kapal ng mukha mo. Diba? Hiwalay na kayo. Annulled na ang kasal nyo. Bakit ka pa bumalik ha? Gusto mo ba ba ng mas masakit na karanasan? Umigkas ang kamao ni Lai. Sa pulsa ilong ang nagmamarunong na babae. Nagtitili ito ng dumugo ang ilong nito pero wala siyang pakialam. Binigyan niya pa ito ng sampal. Ikaw, baka gusto mo ng mas masakit na katawan? Lai, huminahon ka. Baka mapano yung anak natin. Anak? Magkakaanak kayo? Nanlaki ang mata na Jemima sa narinig. May kislap ng kakaibang masamang balak ang mga mata. How about, I'll kill your child too? Don't you dare hurt my family, Jemima. Angil ni Clinton. Hindi na mangyayari yon dahil makukulong ka na. Sabi naman bigla ni Relic. Relic? Wala na nakapansin na dumating pala si Relic kasama sina Aaron, Rio at ang ilang mga pulis. Relic scoff. You are under arrest, Miss Jemima Opis. Nanlaki ang mata ni Jem. Pati si Lai ay nagtaka at naguguluhan na. Bakit? Wala akong kasalanan! Clint, help me! Anong wala? Singhal ni Relic. Ikaw, ang bumangga sa kotse ni Glyza. Kaya siya na-aksidente. Dagdag pa ni Relic. What? Anong sinabi mo? Tanong ni Clint. Tama ang narinig mo, Clinton. May mga kasabwat siya at nahuli na yon.
Itinuturo siya na mastermind ng lahat. Inilang hakbang lamang ni Clint ang pagitan nila ni Jem at mahigpit itong hinawakan sa braso. Anong ginawa mo? You attempted to kill my woman and my child. How dare you? How dare you? Clint! Babe! Nasasaktan ako! Please! Hindi ko sinasadya! Hindi akalain ni Lai na aabot sa ganoong kasamaan ang babae. Lumapit na rin siya sa dalawa. Kasalanan mo to! Sana namatay ka na lang! Muli ay nakatanggap ang babae ng malakas na sampal mula sa mga palad ni Lai. Hinawakan din niya ang buhok nito at pinatingala. Dapat nga. Nagpasalamat ka pa sa akin. Alam mo kung bakit, ha? Nandidilat ang mga mata niya. Binitawan na ni Clint ang braso ni Jemima at lumipat ang mga palad nito sa braso ni Lai. Inaalalayan ito dahil sa pag-aalala. Dahil hindi kita pinakulong sa kasong adultery. Nagpatawad ako at hindi na naghiganti. Pero, itong igaganti mo sa kabaitan ko? Hula ka ng kawala. Dalhin na yan. Utos ni Rio sa mga kasamahang pulis. Siguraduhin na hindi na yan makakatakas, kundi ay kayo ang malilintikan sa akin. Dagdag pa ni Rio. Napahinga ng malalim si Glyza habang pinapanood si Jemima na nagpipiglas at sinasakay sa patrol car. Are you okay, Lai? May masakit ba? Mahal, magsalita ka naman oh. Walang pumapasok sa isip ni Lai. Parang nag-replay lahat-lahat sa isipan niya. Yung mga eksena nila ni Jemima. Ngayon, finally, habang nakikita ang babae na nakaposas at nagpipiglas, masasabi niya na tuluyan na nga siyang nakalaya sa nakaraan. I love you. Akala ni Lai ay wala na naman siyang kakampi sa pagsagupa sa problema. Ngunit talaga nga namang ipinakita ni Clint na ito ay nagbago na. Sinamahan siya ni Clint sa bawat hamon, kahihiyan at sa huli, pagkakaunawa. Noon, walang imik at tahimik na sumusunod lamang si Liza sa lahat ng nangyayari. Dahil ano nga ba naman ang kayang gawin ng isang 18 anyos na dalagita? Wala siyang magagawa. Wala siyang kayang gawin kung desisyon ng mga magulang niya ang ipakasal siya at ipagpalit para sa negosyo. Ngayon, malawak ang ngiti, masaya ang sayaw ng mga mata, umiiyak sa hindi maipaliwanag na ligaya ang nararamdaman ni Glyza. You may now kiss the bride. Clinton, tulala ka. Kung noon, si Lavi ang umuntag sa kanya dahil sa pagkakatulala sapagkat hindi makapaniwala sa tatahaking landas sa buhay. Ngayon ay si Relic naman ang sumiko kay Clint dahil kanina pa ito umiiyak. Tumikhim ang pari. Groom, you may now kiss the bride. Doon lamang tila natauhan ang binata. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang veil. Congratulations, newlyweds! Ako'y masaya na muli kayong samahan sa pagharap sa panibagong buhay na inyong kakaharapin sa buhay bilang mag-asawa. Hindi na siya binitawan ni Clint hanggang sa humarap sila sa mga bisitang nasa loob ng simbahan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Bulong ni Clint sa tenga ni Lai, kasabay ay ang paghalik nito sa kanyang tenga. Mahal na Akmang muling maglalapat ang kanilang mga labi nang bulabugin sila ng matinis na sigaw ng isang bata. Mama! Papa! Ayaw ata tayong magdiwang ng anak natin. Natatawang sambit ni Clint. Humarap ang mag-asawa sa audience at isang masigabong palakpakan ang sinalubong sa kanila. Congratulations! Sabi ni Lovie. Wow! Wala nang iyakan yun ah! Kantsaw pa sa kanya ni Relic.
walang kapantay na kaligayahan ang nararamdaman nila habang inililibot ang tingin. Reverente and Licaros are sitting side by side on the front row seat, smiling and clapping happily. Ang mga kaibigan nila ay naroon ding lahat. Lumapit na si Christian at Clecia sa unahan. Buhat ni Chris ang kapatid nito. Masaya po ako para sa inyo, tita, tito. Inampun nila si Chris. Kawawa naman ang bata dahil wala itong mapupuntahan at walang mag-aalaga. Labas ang bata sa kasalanan ng ina nito kaya walang problema sa kanya kung kukupkupin man nila. Salamat, Chris, anak. Noong kasal nila, wala siyang ibang maramdaman kundi takot at bighati dahil isang arranged marriage lamang ang nangyari. Wala siyang aasahan na magandang kapalaran at tama nga siya. Naging impyerno, miserable ang buhay ni Glyza. Ngayon, muling haharapin ang kinabukasan ng magkasama. Sino nagsasabi na walang aral na matututunan sa kanyang storya? Marami, marami. Mapait man ang kanilang simula, nakakatakot man ang problemang pinagdaanan, natapos man sa hiwalayan, tunay nga naman na kung mahal mo, kung kayo talaga para sa isa't isa, pagbali-baligtarin man ang mundo, paglaruan man ng tadhana, magtatagpo at magmamahalan ang dalawang pusong nanunumpa. Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.